Amen. Wow. What a wonderful song. Take the gospel all around the world. Wow. And I hope mga kaigsunan, no? Tanan nato nga mga ginabuhat sa simbahan, ang ato ang purpose is ma-take ang gospel to the people. Mo gid natong pinaka-purpose gyud. Mo gid na pinaka-trabaho sa simbahan nga ang maayong balita is masangyaw ug masulti pa gyud sa daghan pa kayo nga mga katawhan. Check. So ato makita mga kaigsunan that every activity, makita ninyo ito activity sa simbahan, mga soul winning activity, children's hope ministries, it's all for the gospel nga masulti pa sa daghan pang mga katawhan. Mawali pa ang mayong balita sa daghan pa nga mga katawhan. And even our upcoming local church fellowship, I hope that everybody would be involved sa atong local church fellowship mga kaigsunan. Mag-local church fellowship ta. Number one, to be revived for our revival. Naay revival sa ato ang mga kinabuhi, no? Naay revival sa ato ang mga kasing-kasing, sa ato ang pagpangalagad sa ato nga Ginoo. We want or we need revival. And ato makita mga kaigsunan, not only revival for the church, but also that we will preach the gospel to the visitors na inyong pag-imbitahon anang April 2. So please, I want you to be involved. I need you to be involved anang panahon na mga Christian. That's why we will be meeting after service regarding that. Karon nga takna sa kabuntagon mga kaigsunan. But this time, I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of Ephesians, mga kaigsunan. Ephesians chapter 2, I would like to preach on a very familiar verse. Karon nga takna sa kabuntagon, Ephesians chapter 2 sa atong mga Bibles palihog. And we shall be reading verses 8 down to verse 10. Familiar verse. Verse 8 to 10. If you're there, say amen. Palihog tindog ta. Alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, I want to hear your loud amen. Amen? Amen. Amen. So, loud amen akong gusto madunggan sa inyo throughout the message mga kaigsunan. The Bible says in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of what? Works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Let's pray. Father God, we need your blessing. We need your power. I beg you, Lord, to give us the victory that we need this morning. I beg you, Lord. Nagpakiluoy ko sa imo, Ginoo. Uban na ning mga katawhan, Ginoong Diyos, please. Forgive us sa among mga sala, buhat, pulog sa una-una. And help, Lord. Help, Lord. Nga amo gayud nga mahimaya ka karon. Tugot nga maka-learn mi Ginoo. Ug magkaroon mi Ginoo og bas bugat nga love sa work. Love sa buluhaton. In Jesus' precious name. Amen. Palihog manglingkod ng tanan. More than a rescue. That is the title of the message this morning. More than a rescue. Dili lang kay gi-rescue ka. Di lang kay giluwas ka. Salvation is more than a rescue. And that is the topic nga atong pagahisgutan karon nga takna sa kabuntagon mga pinangga nga mga kaigsuunan. Salvation is not just being saved from something, but being saved unto something.
Let me repeat myself. Salvation is not just being saved from something, but being saved unto something. I hope you understand that. Kaya ang kaluwasan, dili siya stagnant. Na siya'y direction. Ang kaluwasan, di lang kay naghimo kag desisyon karon ngaway nahitabo sa imong kinabuhi pagkaugma. I was so blessed as we are talking with our visitor kaganina. Sumala pa ni Brother John nga pastor, lisod kay pastor nga Kristohanon lang ta matag Domingo. Pero walay nahitabo Lunes padto sa Sabado. Ato lang gihimong katungkulan ang Domingo. But nothing happened throughout the week. Higala igsoon, let us remember that salvation is having a direction. It's not a lake nga stagnant ang tubig. It is a river that you are going to the great ocean of God's love. So ato nakita mga pinangga nga mga kaigsuonan, kinahanglan di lang ka ginuwas gikan sa unsang butang o giluwas ka ngadto sa daghang mga butang. Now remember that. Ang kaluwasan, daghang panahon is seen as an escape from hell and judgment. O kinakuluwas na ko nga naman. Tungod kay di na ko malabay sa impyerno. Di na ko hukman sa Ginoo. Many are just afraid of the wrath that is coming. Hadlok lang ka sa kapungot nga umabot. And the Bible declares that there will be a wrath to come. Kapungot nga umabot, ibabaw sa kalibutan. And that is very real. Very true. But salvation is not just an escape from hell, escape from judgment, escape from the wrath. Salvation is so much more. So much more. Mga pinangga nga mga kaigsunan. God's plan goes far beyond that. Salvation is more than rescue. It is a transformation with purpose. Itong kaluwasan gani? A transformation with purpose. Repeat after me. Transformation with purpose. Ready, begin. That is salvation. Kabag-uhan nga dunay tumong. Kabag-uhan nga adunay tumong. Mauna ang kaluwasan. You see? After that you are rescued from hell, you are now living as a citizen of heaven. Inani magud ang kaluwasan. You are in bondage, piniriso kas kalibutan. Ang tungod kay piniriso kas kalibutan, tanan nga mga buluton sa kalibutan mo imong ginabuhat. Gapos ka. Bisag unsaon mo binutan, makasalayog ka. Kay nga naman, ginapos ka. Pero ang hari, gihatag niya ang iyang anak para magpakamatay para sa imong sala. Gibayran niya ang imong mga kadautan. Para buhian kas pagkagapos. Dili para maglaroy-laroy lang. Pero pagkahuman kaniya buhi, gidala kaniya o gihimo kaniya nga citizen sa iyang gingharian. And you are now a kingdom citizen. Lumulupyo ka sa gingharian sa Dios. So karon gikan sa kalibutanon nga lifestyle kay piniriso man kas kalibutan, human kaniya lukata, gihimo kaniya nga lumulupyo o tigpuyo taga gingharian nakakaroon. That's your life as a Christian. Just like the children of Israel, nihawa sila sa Egypt para
magpuyo sila sa bagtong yuta sa yutang saad. After they are saved, yes, they stayed in the wilderness for 40 years. But wala sila nagpabilin sa kamingawan. Niditso sila paingon sa yutang saad. So pinangga ang mga kaigsunan, do not stay in the world. Do not stay in the life na wala direction. Go to the promised land. May direction ang atong kinabuhing Kristohanon. Salvation is more than rescue. It is transformation with purpose. Now, pangutan na karon. Why is your life lack transformation? Why is your life lack purpose? Nganong murag wala may transformation ang imong kinabuhi? Nganong murag wala may purpose ang imong kinabuhi? Nganong murag wala may direction ang imong kinabuhi? Are you really saved? Luwas magyug ka? Naangkon bagit nimo ang tinuod nga kaluwasan? Kaya kung naangkon nimo ang tinuod nga kaluwasan, then there will be direction, there will be purpose sa imong kinabuhi, mga pinangga nga mga kaigsunan. And sometimes, ang rason nga nung walay direction, walay purpose, ang imong kinabuhi, human ka na luwas, is because of a grave misunderstanding of the nature of your salvation. Kaya ang imong kaluwasan is more than a rescue. More than a rescue. Imagine usa ka tao nga piniriso sa Iran. Dito sa Iran, gibi-ay ka, ginatigo ka, gipabuhat sa imo ang tanang makalilisang nga butang, makahadlok ang mga butang, gihimo kang makaluluoy sa Iran. Pagkahuman, nisulong ang mga sundalong Amerikano sa Iran, gi-rescue kanila. Pagkahuman, rescue sa imo ha, di nakasulugoon, di nakapiniriso, rescued na ka! Gawas na ka! Pero ang kaluwasan wala na human din na. Pagkahuman og rescue sa imo sa mga Amerikano pananglitan, gidala kanila sa Amerika, gihimo kanila og Amerikano nga citizen, og kanang katungod sa American citizen naa na sa imuha, gitagaan kanilag panginabuhi, gitagaan kanilag bag-ong kinabuhi, gitagaan kanilag bag-ong balay, gitagaan kanilag bag-ong direksyon. Gipapuyo ka na nilag Amerika. So inaana po ang hitabo sa imong kaluwasan, piniriso ka sa sala o sa yawa kaniadto, gi-rescue ka ni Jesus Christ. Pero pagkahuman niyag rescue sa imuha, gihimo kaniyang anak sa Dios nga magpuyo na ka sa panimalay sa Dios. Amen. It's more than a rescue. You see? So we need to understand salvation today. Unsa dining nature sa atong kaluwasan? Unsa din siya? 3 things, tulo lang kabutang. Let's talk about grace, faith, and direction. And direction and purpose. Mga tutulo, tanawang karon. Grace, faith, number 3, direction and purpose. Tulang taon para itong masabtan. Unsa day ang nature sa atong kaluwasan. Number 1, ang kaluwasan imong naangkon pinagi sa grasya. Or tungod sa grasya. In the book of Ephesians, atong text mga kaigsuunan, verse 8, for by grace are ye saved. Tungod sa grasya, kamo nga luwas. Again, tungod sa grasya, kamo nga luwas. Unsa ang kaluwasan? Grasya. Na ang pangutana, unsa rin ang grasya, pastor? Kaya og di nimo masabtan unsa ng grasya, disgrasya. Disgrasya gyud. Delikado gyud og di nimo masabtan kung unsa ang grasya. You need to understand grace. Kay para imong masabtan unsa day na imong kaluwasan. So number 1, grace is unmerited
favor. Unsa ang grasya? Unmerited favor. Pabor nga dili nimo deserving. Pabor nga dili ka takos. Mao na ang gitawag nga grasya. Bisan pag dili ka angayan, luwason, giluwas kas Ginoo. Bisan pag di ka angayan higugmaon, gihigugma kas Ginoo. Bisan pag di ka angayan tabangan, gitabangan kas Ginoo. Mao na ang unmerited favor. Imagine mo imong gagalingon, gira man gidron so atong himuon og gitawag na ilustrasyon ang gitawag na gira. Ikaw tong gitawag na naghimo ka og nuclear bomb, naghimo og mga missile, hala tira nimo paingon sa Amerika. Tira nimo paingon sa Amerika kay imong bombahan ang Amerika. Patyo nimo Trump. Pagkahuman, ambot nga pildi pero pananglitan na pildi ang Iran. Unya pagkahuman, nadakpan ka na priso ka. Imong buhay, patyo na ko Trump, patyo na ko Trump, nasuko kong Trump, suko kay ang Trump. Pero pagkahuman, idol si Trump sa imo ha. Dong, duol dong. Pag ako kang gitawag na pasayloon, di ka prisuhon, dili ka patyon, well in fact, alas Trump, sugod karon ako na kang anak. Akong gitanaw gahapon si Trump nasay murag iyang kwarta tanan murag maabot og $2.2 billion. Ambot unsa ka tinuod? $2.2 billion daw. Pag mamatay ko, ikaw na ang mumana sa $2.2 billion. Di ka angayan. Gusto ko di mo sapat yun. Pero, gihatag niya sa inyo ha. Mo na'y grasya. Murag ikaw, rebuildi kas Ginoo, wa kay pakialam sa pagsimba, wa kay pakialam sa pulong sa Ginoo, nagsige kag pagkasala, pero anang Ginoo, pakamatyan di ka, pagkahuman na og bayad sa masala, himuon di kang anak, og sa pagkahuman, ang gingharian sa langit, imong mapanunod. Grasya. Di ka ngayon. Ginoo, trabahoan ako Ginoo, di nimo pinitrabahoan. Ngano man? Kano sa apat ka mahuman ang imong trabahoan? $5,000 lang ikatigong. Ay, apakag bayran nimong langit. You see? Nasa tuwa karon diri ka boarding house. Maglisod kag bayad tong boarding house. 2,000, 3,000 ang bulan. Unya mo ingon ka bayran nimong langit. Maglisod kag pait og yuta. Unya mo ingon ka bayran nimong langit. Di ka kabayad. Bisan pag imong ipatagtad ang imong kaugalingon, timbangon ang imong kasing-kasing, imong kidney, imong lungs, imong pancreas, imong utok, tanan imong organ, ibaligya sa black market. Ang halin, di kabayad. Kay mahal ng kaluwasan. Pero gihatag sa Ginoo sa imong libre. Kaya nga naman pangga kaniya. Grasya. Muna grasya. You see? Grasya. You cannot earn it. It is freely given, a gift from God. Ingon pa gani ang pulong sa Ginoo, ang atong teksto mga pinangga nga mga kaigsuonan, the Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. God. Gift of God. It's the gift of God. If grace could be earned, it would no longer be grace. Romans 11 verse 6, dili pwede mahimong isagol ang grasya o buhat. Romans 11:6, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it be no more grace. Otherwise, work is no more works. Ang pa ni Pablo, o grasya, dili buhat. O buhat, dili grasya. Di pwede isagol. Ana, ingon ipod. So, ang grasya, unmerited favor. Di katakos. Di niyong bayaran. Bisan pa og isa-isahon og sunog ang tanang tao sa kalibutan, di kabayad. Kaya nga naman, ang gibayad,
kinabuhi sa anak sa Dios nga walay sala para sa imo. Ikaduha mga kaigsuonan, grace is divine enablement. Grace is divine enablement. Grace not only saves, it strengthens and sustains. Di lang katagaan og kusog sa grasya o di lang ka luwason sa grasya, tagaan pug kaniya kusog og enablement. Tabangan kaniya nga makalaway ka, mao na grasya. Grace gives power to live the Christian life. Kung gusto ka kinabuhi nga maayo, grasya imong gikinahanglan. Dili pareha sa uban nga pagkahuman ako naluwas, balik na sa buhat, effort now. Gikan ka naluwas, hangtod ka mamatay, grasya ang tanan. Grasya ang tanan. You see? Kung mahal kayo ang gitawag na kaluwasan, mahal po kayo ang maintenance. Parang sakinan ba? Na mga sakinan karon nga kuyaw na kay mga features. No? Musigag iya, mapalong og iya, mo break og iya kung gitawag na naay bangga, mo break og iya. Unya og bagkuan ka, kamera ka na sakay kung sakinan nga nindot kaayo. Pagkanaan ako sa kamera, di ba atong kamera kay kanang sa likod lang akabangan. Ang kamera, ang tibok sa kanang makitan. Makita nimo sa sakinan unya ang mga palibot, makita nimo nga di ka mabangga. Makita nimo sa kamera tanan. Perting ninduta. Unya og hapit na hapit na bangga. Kuya gyud. Unya napay sa sakinan karon, tuplokon lang nimo. Mudagang iya, mo parking mangikag pakinganak iya. Hay ti kayo. Perting mahala. Unya mahal kayo ang maintenance. Kung ang kaluwasan perting mahala. Nganong nagtuo man ta nga ang maintenance kaya nato? No? Nay mga tawo moingon, grasya ang kaluwasan. Maluwas ko pinagi sa grasya. Ihatag sa Ginoo sa ako Karong luwas na ka. Karong luwas na ko, kinahanglan ako ni buhaton, kani kay para dili mawala akong kaluwasan. Ha? Ikaw ang gamintin? Ga-afford kag maintain sa kaluwasan? No! Jesus, gihatag niya nga libre ang kaluwasan, kinahanglan niya nga ihatag pod libre ang pag-maintain sa imong kaluwasan, nga naman perting mahala. Munang grasya gyapon. You see? So ang grasya mga kaigsunan, di lang kay ihatag ang kaluwasan, ang grasya pod tabangan kaniyang magkinabuhi nga mula hultay, nga tabangan kaniya na magpabilin ka sa pagtuo, mao na grasya mga pinangga. It helps believers endure trials, resist sin, and serve God. Grace can never be a license to sin. Grace is not just pardon from sin, it is power over it. Walang kagiluwas o di pardon sa sala, gitagaan bugag dahom, batok sa sala. You don't just start by grace, you continue by grace. Di lang kay sugdan sa grasya ang kaluwasan, mupadayon ka pinagi sa grasya gihapon. Grasya ang tanan, mga pinangga nga mga kaigsunan. Si Pablo gani, I am what I am by the grace of God. Ano ba niya? You see? So, igsoon, grace is divine enablement. Ikatulo, unsa ang grasya? Grace produce transformation. Mao nang matag usa sa ato di gyud gagakabag-o. Kay ngano man moingon kag magbag-o na gyud ko. Bag-o na gyud nako akong kaugalingon. Mao nang di ka mabag-o kay ikaw gabag-o sa imong kaugalingon. You need grace to transform you. Grasya imong kinahanglan para i-transform ka. Tanawa niyo sa Biblia, Titus chapter 2, 11 to 12. Titus chapter 2 verse 11 to 12 mga kaigsunan, if you're there, say amen.
The Bible says, Titus 2:11, for the grace, ano daw? Grace of God that bringeth, unsa gitala? Salvation hath appeared to all men. Awang verse 12, what's the first word? Ha? What's the first word in verse 12? Teaching. Ang grasya na itudlo. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So ang grasya di ay mga kaigsunan, maoy motabang sa ato o motudlo sa ato nga mo deny sa pagkadili Dios nun, mo deny sa kalibutanon nga mga pangibog, magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi nga Dios nun, ibabaw ni ining kalibutan. Grasya ang mutabang sa iba na Titus or Tito chapter 2 verse 11 and 12. And giingon gani sa ato ang text, Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His what? Workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So grace teaches holiness and godliness. It produces good works, not as a means of salvation, but as a result of it. Ang kaluwasan, ang grasya, mutabang sa imo nga maghimo kag maayo, dili para maluwas, kung dili maoy bunga o resulta sa imong kaluwasan. Again, akong usbon, naghimo kag maayo dili para maluwas, naghimo kag maayo kay maunay bunga sa imong kaluwasan. And we say amen to that. So ang grasya mga kaigsuonan is not laziness. Dili tinapulan ang grasya. It is active and fruitful. Kung naangkon nimo ang grasya, mahimo kang active, mahimo kang fruitful. For by grace, mo ang grasya. Grace that does not change you is not real grace. Ang grasya nga dili makabag-o sa imuha, dili tinuod nga grasya. Sakad ka na luwas, wa gyud ka na bag-o. Wa ka nakaangkon og tinuod nga grasya. Remember that, mga pinangga nga mga kaigsunan. You see, I have a very high view of faith and grace. Para sa uban, ang grasya kay murag gilukat lang ka. Tama na, no? Ang grasya mo padayon sa kinablihok sa imong kinabuhi. Human kaniya giluwas. Kung watras gani ka, no? Di ba? Basahon ni mga kaigsunan in verse 6 o verse 7 itong text. Tanawagot? And hath raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. That in the ages to come, sa mga panahon pa nga umaabot, He might shew the exceeding riches of His what? In His kindness toward us through Christ Jesus. So mga human kanaluwas, ug sa umaabot pa nga mga panahon, ipakita pa niya sa iya sa imuha ang daghang pang mga grasya nga nag-apaw-apaw sa kadaghan. You see? So grace doesn't end in salvation. Mupadayon o mulahutay. So again, ang grasya nga wa na dalag kabaguhan sa imong kinabuhi, di tinuod na grasya. I'm sorry to tell you, pero wa nimo naangkon ang tinuod nga grasya ug nagpabilin gyapon ka sa imong daan nga kinaiyahan, human ka naluwas. Na number 2, mga pinangga, we are in point number 2. Let's talk about faith. So we understood kung unsa tong grasya. Now number 2, the only access to this grace is faith. Wala na ilaing pamaagi para maangkon nimo ni nga grasya pagtuo lang. In the book of Romans chapter 5 verse 2, Romans 5:2, by whom also we have
access by faith into this what? Grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So atong ding maangkon kini nga grasya pinaagi sa pagtuo. So ang tulay, ang pamaagi na maimo tong grasya na muluwas nimo, grasya na mo empower nimo, grasya na mo transform nimo pagtuo. So for by grace through faith. Tungod sa grasya pinaagi pagtuo. So ang imong access, ang imong pamaagi, ang imong kalos, ang imong straw, ang imong tulay para makuha nimo ang grasya, ang imong sungkit para makuha nimo ang grasya, pagtuo. Faith. Mabitaw na mga kay, I want to remind you this morning what kind of faith do you have? Ngun pang Bible, 2 Corinthians 13:5, 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Ngun pang pulong sa Ginoo. Examine og naabagkas pagtuo. Na ako may review ang mensahe last Sunday. Na ay tulo ka buok klase nga pagtuo. 3 kinds of faith. Nakadumdum ba mo sa 3 kinds of faith? So una gani? Dead faith. Ikaduha, demonic faith. Ikatulo, dynamic faith. Munang tulo ka buok klase nga pagtuo. Mo na tong mensahe last Sunday. Now karon. Kaning tulo ka buok pagtuo, isa lang ang makaluwas. Ingon pa ni James sa James chapter 2, kana nga klase nga pagtuo makaluwas ba kanimo? Ang tubag dili. Can that kind of faith save? Of course not. So aning tulo ka klaseng pagtuo, isa lang ang makaluwas. Itong dead faith. Ang dead faith nakadungog. Nito kunuhay pero tamad. You see, faith must not be dead. Kabalo ka unsang tama, pero wa kay pakialam. Kabalo ka nga dili dapat buhaton, gibuhat gyapon nimo. Kabalo ka unsang insakto, wa nimo buhata. Patay nung pagtuo. Wa kay gibating sa imong kasing-kasing, nadungog nimo ang wali, nadungog nimo ang mensahe, nabasa yung Biblia, wa kay gibating, ano man, patay nung pagtuo. Kani nga pagtuo, ang iyang gitandog utok lang. It only touch the mind. Istorya taman. Memorize ang bersikulo, na istorya ang pulong, pero wa ginabuhat, wa ginatuman. Patay mong pagtuo kung inana ka. Ikaduhang klaseng pagtuo, demonic faith. Muna ikaduhang klaseng pagtuo. Sa James chapter 2 verse 19, nagtuo ka nga dunay isa ka Dios, maayo imong gibuhat. Ang yawa nagtuo pod og nagkurog. The Bible says, the devil believe and tremble. Now listen carefully. Ang demonic faith mao ni nagtuo ka, una-una nimo nakabalo ka tama, nabati nimo nga bitaw no tama gyud kaayo, bugat sa imong kasing-kasing, na kay conviction, bugat jud sa imong pagbati ang pulong sa Ginoo, nasabtan gid nimo, pero bisan pag nahibaw-an nimo ang tama, bugat og na kay conviction, nirebuild gyapon kas Ginoo, demonic faith. Tanaw ang yawa, kabalo siya nga tinuod ang Dios, kitagod siya, nagkurog siya sa kadlo, nasa gibati, pero bisan pag kabalo siya nga Dios tinuod, bisan pag nagkurog siya sa kadlo, nag-rebuild gyapon siya. Wa gyapon siya nituman, nisubak gyapon siya, demonic faith. So ikaw karon, nakabalo ka si tama, nahadlo ka, nagkurog ka, pero pag uli nimo, nagbuhat gyapon kag daotan, demonic faith. Demonic imong pagtuo. You see? And we don't have to have a demonic faith. Kay mas arang-arang pa ang patay nga pagtuo kasi demonic nga pagtuo. You see?
Ang patay nga pagtuo, ay pakialam. Pero ang demonic nga pagtuo, mga kaigsunan, makaapekto sa uban. Tanawa ang devil. The world was forever changed because of him. Siyang demonic nga pagtuo. Nakabalos tama. Nagkulog sa kahadlok. Pero nilipin na kamon. That's demonic faith. But, ano itong pagtuo nga tinuod? Dynamic faith. Dynamic faith. Nakabalo ka tama, nakadungog ka tama. Nabati ni mo ang conviction, bugat yun. Bugat kayo ang wali, bugat kayo ang pulong sa Ginoo, anak, tinuod yun ni. Unya paghuman, imong gituman, ni ubay ka. Nakit-an sa imong kinabuhi, dynamic faith. Mao na nga klase nga pagtuo ang makaluwas. Amen? And I hope you have that kind of faith. Have that dynamic faith, mga kaigsunan. By the grace of God. And kaning pagtuo nga tinuod, it's not just a momentary faith. It is a lifelong faith. Pagtuo nga naa karon pero pagkaugma wa na di na tinuod nga pagtuo. That's why mga pinangga nga mga kaigsunan, dako kay bakak nga tungod kay adtong kinder siya ni dawat siya sa Ginoo. Na-save kuno siya tong kinder siya. After tong kinder nagkinabuhi siyang yawanon. Unya moingon ta nga ay langit ni siya kay ngano man atong kinder siya nadawat sa Ginoo, that is a big lie. Kaya ang tinuod sa pagtuo nagapadayon. Unsa sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever what? Believe it. Kanang word nga believe it. Dili na siya one-time faith. Na karon nagtuo ka pag ugma wala. Believe it meaning you continue in believing. Munang believe it, nagpadayon sa pagtuo. May baw-an nimo nga tinuod imong pagtuo. Kay hangtod karon nagtuo pagyapon ka. That's real faith. You see? Kabantay mo mabagsangyo tas plaza. Naingon ba ko nga pila ka buok na save? Wala. You see? Maybe in other Baptist churches, maingon sila nga, ay, pila ka buok na save? Ay, na 30 ka buok na save. I would not dare to say 30 ka buok na save. Ano naman, unta ka balo? O na save, ito sila wala. May baw-an mo na save gito sila. When they continue to believe. Nagpadayon sa pagtuo. You see? That's why sa atong announcement, pila ka buok ang nagdawat, pila ka buok ang nakadungog sa maayong balita. Or pila ka buok ang nagprofess sa kaluwasan. You see? So mga pinangga, mga kaigsunan, listen carefully. How about you? What kind of faith do you have? Nakadungog namang gid mo sa kamatuoran. Na kay pakialam wala. Na kay gibati wala. Or bisan pag bugat na imong gibati, nirebilde gyapon ka. Or by the grace of God, you heard, you felt, and you obey. Amen? Amen? Murag gamay ra lagi ang dynamic faith diri ay. Okay, amen? Yeah. With the grace of God. Now lastly, mga kaigsunan, I promise you not to hold long. Under transformation and purpose, I wanted to make this point, number 3, God wants you to be His masterpiece. Kung na kay direction after salvation and purpose, mahimo kang masterpiece sa Ginoo. Unsay kay sa tong text? Ephesians 2:10, for we are His what? Workmanship. Kinsay nagbuhat sa ato? God. We are His workmanship,
created in Christ Jesus unto what? So it is not just a rescue. You are created, you are saved unto good works. And there is a path nga giandam sa Ginoo nga imong i-follow, which God hath before ordained that we should what? Walk in them. There is a path God prepared for you to follow. I believe mga kaigsunan, ang gi-prepare nga dalan sa Ginoo sa imuha, dili katong magtupis-tupis sa beach. Dili katong mag-brag panty dito sa swimming pool. Dili katong magpakita sa iyang pusod ato sa gawas. Dili na mao ang dalan nga giandam sa Ginoo. Dili ang pag-inom-inom, dili ang pagsigarilyo-sigarilyo. Mao ba nang giandam nga dalan sa Ginoo sa imo? Dili. No, of course not. Kung tinuod kang luwas, may giandam nga dalan ang Ginoo that ye should. It's non-negotiable. Ye should, the Bible says, that we should walk in them. Listen carefully. Kung ikaw naangkon na luwas karon pero ang imong giagian nga dalan sa pagpakita-kita sa pusod, dalan sa pag-inom-inom, dalan sa pag-yup-yup og sigarilyo, di na mao ang dalan nga giandam sa Ginoo sa imong sultian. Di ka mauna ang dalan nga giandam sa yawa para sa imo. You see? Kasuko sa akong masuko ka, pero mo na tinuod. I don't care kung may masuko sa akong giwali ang pulong sino. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, unsa man ang dalan nga giandam sa Ginoo para sa imo. You see? Dili dalan sa pag-disobey sa imong ginikanan. Dili ang dalan sa pag-disobey sa imong pastor. You see? When your pastor wants to correct you, don't treat your pastor as friend. Treat him as a leader. Your pastor can be your friend. Pwede nimo mahimong amigo imong pastor, but there is a boundary. Ngay utlanan. When he will exercise his spiritual leadership sa imuha, di nimo sa naon isip imong amigo. Kay kung badlongon ka sa imong spiritual leader, di ka mangluod. Mutuman ka, ug malipay ka nagi-correct ka. Pero og badlongon ka sa imong amigo, pwede ka mangluod, pwede ka malain, kay amigo man imo siya. Sometimes it's not very helpful to be friends with your pastor. Kay nga naman, sa diha nga badlongon na kaniya, you will be looking for that friend. Aman to akong friend nga mosabot sa ako. Aman to akong friend nga mo tap sa ako ang gitawag nga back. Ngano nga madlong naman ni ron. You see? There is a big difference being a spiritual leader and a friend. So mga Sunday school teachers, be friend sa imong mga estudyante, but always remember that there is a boundary. At the time na kinahanglan ka nga mahimong spiritual leader, that person must listen to you. Kaya kung friend lang ka pirmi, pag mubadlong na ka, grabe. Mura magdikuan. You see? It's very dangerous. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan, let us remember that God wants you to be His masterpiece. His good work. Diba? The Bible says, we are His workmanship. Muna yung sa Titus chapter 3 verse 8. Titus chapter 3 verse 8. This is a faithful saying, and this thing I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to what? Maintain good works. These things are good and profitable unto men. So you maintain good works. That's the command of God. Para sa mga taong naluwas na. Dili para maluwas, apan sa mga taong nga nagtuo na.
This is the reason we invest in our growth by the grace of God. This is the reason nga as our Sunday school nga dapat masabwagan pa, mabutngan pa, mapunan pa ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi. Why? We must be fruitful. Why? We are the workmanship of God. Dili mo bunga sa inyong pastor. You are not the workmanship of your pastor. You are the workmanship of God. Remember this, kung mapabadlong ka, dili si pastor ang imong gipakaulawan, ang imong gipakaulawan ang Ginoo. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan. As we close this afternoon, this morning, look at your life. Tanawa ang imong kinabuhi, ug tanawa ang mga choices nga imong gipili. Is that something God can be proud of? Mahimo bang proud ang Ginoo sa imong mga gibuhat, sa imong mga gipili, sa imong kinabuhi karon? Mahimo bang proud ang Ginoo? Mo na bang Ginoo? Tanawa, mo ni akong anak ra ang Job. Gipanghinambog sa Ginoo, sayawa si Job. Hoy devil, tanawa kung sulugoon si Job. Butan kayo. Gikasukan ang sala, maayo kayo. Ipanghinambog sa Ginoo si Job. Karon, ikapanghinambog ba ka sa Ginoo? Mo na bang Ginoo sa imo nga, tanawa, mo ni akong anak. Butan kayo. Sige, panigarilyo. Mutago lang ilabay kung naas pastor. Para. Mo ba na? Mo ni akong anak. Siksi kayo. Pakita-kita ang atabay ng ikalot ni Jacob. Kunya, pag matagpos, pastor, iubos na yung kalit. Pag musakay tayo si Kil, tambunan pa yun. So, tigtaas na yun. Anong tambun pa manggid? So, tigtaas. You see? So, ato makita, mga pinangga, ng mga kaigsunan, kumusta imong kinabuhi karon ikapanghinambog pa na sa Ginoo? Muana ta ang Ginoo sa mga anghel nga naa sa langit, tanaawa akong anak. I hope by the grace of God, dili man pud ni pag-ugma, pagmata nimo, maayo ka na. Hinay-hinay mo growth ang mga pinangga. Amen? You see, by the grace of God, one day God can say, this is my child. Tanawa ninyo, mao ni akong anak. Just like the Jesus Christ, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mao ni ako ang pinangga nga anak, kung diin ako nalipay pag-ayo. Wow, pagkanindot, inanawang kasamahan. So remember this, salvation is more than a rescue. It's a transformation with a purpose. And I hope ang atong pinaka-greatest purpose is that the world may know Jesus the Savior. So be involved. Appeal ka sa ang mga activities, appeal ka sa ang mga soul winning, appeal ka sa ato ang mga fellowships, ato ang mga ginabuhat, mga revivals nga naman, so that many people will be saved. Amen? Gracias, Ginoo. So, ay mo kalimot mga pinangga ng mga kaisunan. Ingon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Last verse. And we will close. If you're there, say amen. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself what? Approved unto God. And look at this. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Di na ka maulaw o di na pugka ikaulaw sa Ginoo. Kaya unsa ang giingon sa Ginoo? Si bisan kinsa nga ila kong ikaulaw at ubangan ni ining madigyas nga henerasyon, ako pod silang ikaulaw at ubangan sa akong amahan. Basta ikaulaw ka sa Ginoo. Kung ikaulaw nimo siya karon. Don't be ashamed. Grow. Tubo. Naraon niya sa ulahi ang pagmahay. And I want you to be there. Kabalo mo, mas maayo pang pasakitan ta mo karon.
pinaagi sa pulong sa Ginoo kaysa pasakitan mo sa kalayo sa impyerno. It's very hard for pastors to preach. Lisod kayo. Sometimes we need to hurt people. But it is needed if we are to help you. Sa mga pinangga ng mga kaigsunan, embrace the Word of God. Kung itugot nga ang buhat nga naa sa imong kasing-kasing karon, dili mahimong demonic yung muribilde ka. Kung dili mahimong dynamic, nga naman kay maobey ka. And that's the time you will receive that grace. Palihog panindog ng tanan. Magampo, tama nga langit nun, salamat sa imong kayo. Pabani kami Ginong Dios, ningtap na sa kabuntagon, panalangin ni imong pulong Lord, ug uban mi Ginong Dios. Tabangi mi amahan, na mahimong mabuhat na mo ang tanang butang, ang ngayan para sa imong pangalan. Pasaylo kami sa mga sala. Ligo namin Ginoo in Jesus' name. Pabilis pagtindog palihog. We will be having an invitation mga kaigsunan. Mag-invitation ka. Igsoon, naduhog di mo ang pulong sa Ginoo karon. I hope natandog imong kasing-kasing. I hope andam kang moingon, Ginoo, magbag-o ko. Iplastar na ako akong kinabuhi Ginoo, pinaagi sa imo ang grasya. Itugot nga akong pagtuo dynamic para akong ma-experience ang tinuod nga grace ug akong maangkon ang right direction and purpose of my life. And one day, akong pangandoy Ginoo, nga moingon ka, mao niya akong anak. Akong pinangga ang anak. One day, ipanghinambog ra gyapon ko nimo Ginoo. But you need to start now. Pagsugod na karon ay napaglangan. Sugdi na ang transformation karon. Sugdi na ang pagsalig karon. Surrender. As we sing verse 1, para na sa imo ha. Ang altar abri para sa imo ha. You can come. Doon sa tubangan, kneel down, Lord sa Ginoo, inang Ginoo, Lord, transform me. By your grace, I believe, by faith. Verse 1, Brother Francis, please. The altar is open para sa imo ha. You come and surrender. Surrender sa Ginoo, igsoon. How about you? I invite you to come and surrender. Surrender all now to Jesus. Ayaw na pagbilin o gamay. Itugyan tanan. Isurrender tanan. Igsoon, how's your heart karon? Kumusta imong kasing-kasing? Kumusta man ang imong kasing-kasing? Basta ikaw tong nakaangkon sa pulong karon nga naay kabugaton, nabati nimo ang heaviness, ang power sa pulong. Surrender na. Verse 2 please.
Surrender all. Itugyan ang tanan. Last verse, please. Lord God, I surrender. Please, Lord, please, Lord. Pildin ako din. Pildin ako. Tabang. Tabang. You are in my hands. Bring me wherever you want. Do to my life whatever you want. Change me, Lord. Change my leadership. Fit sa imong gusto. Alam mo. Father God, thank you sa imong kaayo. Imong gugma nga gihatag ka namo, Lord, we pray that you'd bless, empower us, and you'd guide us, Lord. Tabangi mi Ginoo ang mabuhat ang tanan alang sa imong kahimayan. Bless the prayers of your people, answered in a very special way, Lord. Tabangi mi Ginoong Dios na among maangkon ang tinud nga grasya, Ginoong Dios. Nga among kaluwasan na ay direction. Dili mi stagnant, Ginoong Dios. Help us to have purpose and direction, Lord. Help us, Lord, na mahimong mabuhat na mo, Ginoo, ang tanang butang na makapahimaya gayud kini. Forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you and God bless you mga kaibigan. So, first time, we still have much time. So we will have a meeting, takadjot, no?